Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan mag-update muna tayo ng mabilis lang ngayon mga lodi, no? Dahil medyo kailangang mamili. So ayan, mag-update tayo ngayon. Grabe news natin mga lods. Medyo hindi ko alam kung matutuwa ba kayo sa news natin o hindi mga idol. Nakita ko yung shoutout kay Pinoy Crypto Trader. Magiging bangko na. Good or bad kaya ito kay XRP? Siyempre sa akin good, no? So check natin mga balita muna. Punta muna tayo dito sa ating chart muna pala. Chart. So ito XRP medyo nag-drop mga idol. No, alam nyo, sa tingin ko magiging ganito lang yung itsura nito, no? Hanggang 19 o hanggang next week bago magpasko mga idol, kasi meron silang ina-anticipate, no, which is yung sa Japan mga lodi. Ayun yung ina-anticipate nila na pwede mangyari na bumagsak yung market. Pero ang sa akin naman, siguro nga, no, malaki yung chance. Kaya lang kasi dahil nga sobrang anticipated na yung pagbagsak ng market, if ever lang na mag-hike yung mag-rate hike yung Japan, baka ang mangyari is yung kabaliktaran, 'di ba? Madalas ganun nangyayari mga idol Pagdating sa crypto, 'di ba? Yung ini-expect natin o maraming nag-expect na ganito yung mangyayari, hindi nangyayari. Imagine yung 4-year cycle nga natin, October, November, December. Ini-expect na maraming tao lilipad na 'yan sa mga ganung man. Pero ano nangyari? 'Di ba bumagsak? So ngayon, nag-expect naman na babagsak ngayon. Ano sa tingin nyo, mga idol? No? Kaya ako medyo hindi ako masyadong nagpapaniwala sa mga maraming kumbaga maraming pabor mga idol 'di ba? So ito goods to mga lodi. So nga pala nagano na ako, kaya 80 na lang to kasi ito yung butal. Ito yung butal na natira, tinira sa akin yan ni boss kasi alam nyo na kailangan natin mag-out dahil kailangan natin gumasos ngayong mga ganitong panahon. So, nag-out tayo, nag-withdraw tayo ng konti. Doon po sa baba po. No, nag-withdraw tayo ng konti and yan, ito na tira natin pang trade. So, naka-position na nga yan. Gusto ko na nga mag-position Kaya lang sabi ko mag-upload muna tayo. So, ayun yung thoughts ko, no? So, tignan muna natin to. Dito muna tayo sa Bitpinas kasi merong mga comment dito. Nako, medyo yari ata si Jeblo dito, mga idol, pero dito muna. Sabi dito, Binance come back to PH when? Sabi dito, no? Binance continually evaluates opportunities to operate in markets around the world where clear and robust digital asset frameworks are being developed. As regulators introduce guidelines that prioritize user protection and market integrity, we remain open to the exploring compliant pathways to serve local communities. So dito mga idol, medyo makikita natin na yung Binance willing naman sila, no, kung ano man yung gusto mangyari ng mga tao, willing naman sila makipag-cooperate. Kaya lang syempre, sabi nga kasi ng mga nakaraan, ang post ni ZZ may kumokontra na parang local something exchange or something. I'm not sure. No, parang ganun yung nabasa natin ng nakaraan na news natin. So ngayon, parang gustong bumalik o marami sigurong gustong bumalik to. Siguro yung iba na mga, syempre tayo kasi mga mahihinang nilalang lang tayo. Mga maliliit na investor lang tayo sa Pilipinas na gusto natin magkaroon ng Binance dahil maganda yung service ng Binance. Siguro yung mga malalaking businessman dito o yung mga mayayaman dito sa Pilipinas na gustong pumasok sa Web3, gusto rin nila ng Binance. Siguro ayaw din nila ng local exchange. Hindi natin alam, no? Hindi ako sure hindi kumbaga naisip ko lang 'yon, no? Baka ayaw din mas gusto nila rin yung Binance, yung number 1 crypto exchange sa buong mundo, kahit yun lang sana maging open dito sa Pilipinas. Parang ganoon, 'di ba? Siguro syempre pag may mga mayayaman din yan, imposibleng di sila ma-involve sa Web3 o sa mga crypto something. Siguro sinabi nila, uy, pasok niyo naman yung Binance kasi syempre, di ba? Okay naman yung Binance, maraming bulong-bulungan, di ba? Mga big time na kaklase nung nasa gobyerno, uy, pasok mo yung Binance, pre. Okay yung Binance, pre. Ganun, no, di ba? So, pwedeng ganun.
Pero, syempre, yung government, hahanapin ng reason o paraan pala para mabalik yung Binance and then maging okay pa rin sa Pilipinas. So, hindi ko alam eh. Pero sabi dito, basahin natin lang yung mga comment, no? Binance is all over the digital space, which is ito. Just use a security VPN. Nako, sa Binance kasi mga Lodi, minsan hindi ko na rin ito ginagamit talaga. Kasi kahit na pag yung Binance, ginamitan mo ng VPN, mga Lodi, may rules din kasi yung Binance pagdating sa gumagamit ng VPN. Pwede ka malak, no, ma-freeze. Ayan, sabi nga nito, when Binance freeze your account, then you're doomed. Which is may chance nga 'yon, mga Lodi, no? Kasi hindi advisable na gumamit ng VPN sa Binance, sa Binance, mga Lodi, kasi meron silang rules pagdating sa VPN users eh. So hindi ko pa alam masyado yung ano na 'yon, pero alam ko may ganun. Partnership with local exchange is the only way, sabi dito ni Kenneth Manuel. This loophole in the Philippines laws was used by Aquinos then Duterte's anti-Intel contractor and local contractor version. Also used by Marcos both local contractor version by committing corruption, ghost project, substandard projects. Nako, grabe. Alam ni Idol. May alam si Idol. Binance will operate under the license of a local exchange with a joint venture with Binance. Ayun, sabi dito. Pero di ba nakita Itoro yung sabi? Sa Binance yata humingi ng tulong gobyerno para matrack yung pera na diniposito ni Diskaya through USD. Ha 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 ha. Kapalit nun, syempre, license para makapag-operate sila ng legal sa Pinas. Pwedeng ganun, no? Pwede rin ganun. Nagagamit ko naman Binance sa data ng Globe. Ito, may nakagamit pa raw. Huwag na kayo bumalik. Sigurado mga buhaya, tax sa bawat trade natin dyan sa Binance. Mangyayari kaya yun, mga Lodi? Welcome back. Ready to tax kada trade buhaya sa Pinas. Mas malala pa sa mga aso ko. Ay, binabasa ko lang to, ito nga, hindi niya naramdaman na umalis si Binance. Siguro lagi niya pa rin nagagamit. So, sa akin, kung ano man yung mangyari, sabay na lang tayo dyan, mga Lodi. Kasi ako gusto ko rin ng Binance eh. Actually, Binance yung unang-una kong crypto exchange na ginagamit talaga dati. Pero ngayon, syempre, ban na, hindi natin nagagamit. Tsaka dahil nga dun sa VPN problem, may ganun eh. So, eto, yari tayo dito, mga Lodi. The SEC begins naming high-profile promoters, influencers of an unlicensed exchange. So, yari tayo dyan. So ngayon hindi mo na tayo hindi ko na babanggitin, no, yung ating crypto exchange na favorite ngayon. Pero alam niyo na 'yun, no? So andyan lang 'yun. Ano muna tayo? Palamig muna tayo, mga Lodi, pero nandiyan lang 'yun. Alam niyo naman kung nasaan 'yun, mga Lodi. Nandiyan na lang 'yun. So yan actually, basahin na. May mga comment ba dito? Check. Wala atang comment eh. Wala pa. Ba't walang comment? 1 hour ago na. So, ayan punta kayo tayo. Ito yung sinasabi ko na pwedeng mangyari na inaasahan ng maraming institution at maraming investor at mga tao sa crypto space, mga idol, no? Breaking, Japan will crash. In-explain na natin to sa inyo na nakaraan, di ba, kung bakit babagsak, mga Lodi, sa mga nakaraang video natin, no? So medyo mahaba yung paliwanag natin doon, balikan nyo na lang. Bank of Japan is set to hike rates plus 25 basis points on December 19. Japan equals largest holders of US government debt. Look at the BTC chart. Every Bank of Japan rate hike, Bitcoin dumps over 20%. Mga Lodi, Bitcoin, no? Alam nyo naman, pag bumaba ang Bitcoin ng mga ganito kalaki, mas malaki yung bagsak ng altcoins. Kunyari, bumagsak yung Bitcoin ng mga 20%. Ang bagsak ng altcoins niyan, it's either 50%, pero siguro mga 30 to 35% bagsak ng altcoins. Mga Lodi, no? So, pwedeng ganun mangyari. March 2024, 23%. So, ito yan, bumagsak siya, negative. July, 26%, no? 2024, sa mid pa ako. Ayan 2024. 2025 naman, in January 31, nung start ng ating 2025. Tandaan nyo pa yon, di ba? Bumagsak yon. Doon ako na GG.
Talo ko dun eh. Pagkagising ko, durog ako dun eh. Mga lods, ito yun, January. Bumagsak ng 31% mga idol, no? So kung mangyayari ulit to ngayong December ng 2025, December 19, no? Pwede siyang bumagsak ng 20 to 30%. So ang inaasahan ng mga tao is aabot siya ng mga 70k. Yung Bitcoin, no? Bitcoin mga lodi, aabot daw ng mga $70,000 ang isa. Mga idol, no? Handa ba kayo pagdating sa ganun? Mga loads, no? So kung titignan nyo talaga, mga nasa ganun talaga. So kung ang sabihin na natin ng XRP na lang, tignan natin. Kung from this, babagsak si XRP ng mga nasa 40 o sabihin natin 25%. Hindi, sabihin natin 30% na lang. Mga loads. So kunyari from this, babagsak siya ng 30%. 1.4. Mga Lodi, handa ba kayo na umabot si Bitcoin, si XRP ng mga 1.4 US dollars? O, sabihin na natin 1.3, mga gano'n, kung saan, baka mga 35% eh. 'Di ba? So, aabot si XRP, bababa siya ng mga gano'n, nasa 1 point something dollars, mga Lodi, no? 1.4, 1.3 or something. Mga Lods, ready ba kayo doon? No, ngayong December 19, no? Paano kung ganito yung mangyari? December, ngayong 2025, wala na raw talaga tayong aasahan ni Peber. No, bumagsak tayo ng mga ganun, nasa 1.5, 1.4, 1.3. Ayan. Mga dito bumagsak tayo. Mga lods, and then nagkonso tayo dito ng matagal hanggang December 31, mga lods, no? Hanggang December 31, maraming masi-shake out dyan for me. And then pagdating ng 2026, doon na tayo, bang, doon na umangat ulit oh. Babalik na tayo mga lods, no? So sabi kasi nila 2026 is malupit mga lods, maraming mangyayari, no? So 2025 pwedeng eto na yung last chance para magbodega tayo, which is 2025 mga lodi. Oras ng gastos, no? Maglalabas tayo ng pera imbis na nagpapasok tayo. Ganun yung mangyayari. Nakakaiyak yun mga idol, no? Imbis na nagbobodega tayo ng 2025 dahil 2026 yung lipad, baka ganun nga, no? Pero sabi ko nga mga idol, dahil ayan yung inaasahan o in-expect ng marami, which is pwede naman talaga mangyari yun mga lodi, at ayun talaga yung pinaghahandaan natin na mag-drop yung market pagdating ng December 19. Pero na lang kung magbago yung isip ng Japan, di ba? Pero malabo daw yun mga idol. So pwedeng bumagsak tayo ng December mga idol. Pero sabi ko nga, ayun na nga, ito, kumbaga ano lang to, wild guess. No, wild to, parang pangit na pusta. Parang kunyari pupusta ako ng wild bet. Ayan, wild bet. Wild bet natin, dahil nga ayun yung inaasahan, iba yung mangyari, no? Pwedeng lumipad si XRP. Si XRP, no? Hindi si Bitcoin. Si Bitcoin pwede rin namang bumagsak, pero may mga coins na hindi, no? Kasi mga idol sabi ko nga parang iba yung takbo ni XRP sa takbo nung ni Bitcoin tsaka ni Ethereum nung mga nakaraang araw. Mga idol, no? So, hindi natin alam, pero syempre, paghandaan pa rin natin yung malupit na bagsak kasi syempre, hindi lang naman yung XRP hawak natin. Marami pa rin tayong coins na hawak na iba. So, pwedeng lahat yun mag-drop, mga idol, no? Hindi natin alam, hindi natin sure. No, kasi yung iba, meron niya, pero hindi ko wag kayong umasa sa akin na hindi ako financial advisor, ha? Sasabihin ko lang sa inyo yung mga alam ko na experience ko, no? So, yung tropa ko kasi ang ginawa niya, sorry, natching ako. Ang ginawa niya, ngayon pa lang, kinuha niya na yung mga asset niya. Kumbaga, nilagay niya na sa USD. Kumbaga, di ba, meron siyang tigga ganito, tig 30,000 sa mga ganitong coins. Ginawa niya, kinuha niya muna. Siya yun, hindi ako hindi ko sinasabing gawin nyo. Wala akong sinasabi, huwag niyong gawin, o gawin nyo, wala akong pake. Ang nangyari, ang ginawa niya, kinuha niya muna lahat.
Tapos sabi niya, pag bumagsak sa December 19, doon ko na lang siya ibabalik pag nag-drop na. Ganun yung sinabi niya sa akin. Sabi ko, Gagi, baka mamaya baliktad mangyari dyan. Lumipad yan, hindi yan bumagsak. Anong gagawin mo ngayon? Oh, di yung binenta mo, mali na. Kumbaga, bibilin mo na sila ng mas mataas na sa presyo. Ganun yung sinabi ko sa akin. Usap lang kami. So, ayun yung conversation namin. So, safe ba yung ginawa niya? I don't know. Good idea ba yung ginawa niya? Hindi ko alam kasi maski ako parang hindi ako ano doon. Hindi kasi parang sa akin, hinold mo na nga na matagal eh. Hindi tiisin mo na yan, parang ganoon yung sa akin noon eh. Pero syempre baka nga tama siya. Kasi kung tama siya, pagtatawanan ako noon, no? Sabi niyo, wala ka pala eh. 'Di ba? Ako sabi ko sa'yo, tama ako, Jeblo eh. 'Di ba? So, dapat ganoon din ginawa mo. Gagawin niya ako. Sabihin ko, di may ikaw na magaling. Ganoon ako, mali ako. O, di ba lato na lang? Ganoon ako sa kanya. Di ba? So, ayun mga lods ha. Iba-iba kasi yung trip eh. So, bahala kayo ha. Kayo magdesisyon yan. Pero ito, inaasahan na to. Kaya nga ngayon, nagda-drop yung market eh, mga lods dahil dito. No? So, sana alam nyo na yun. Tapos ito pa yung pinaka sinasabi ko na parang bad news ngayong December. Kasi, market structure bill delayed to January pa. US market structure bill negotiations are still ongoing between industry, the White House, and both parties despite draft language already circulating. So, pero, ayan, marami nga nagagalit, no? Embarrassing, bill stalls, black don't, the ship keeps happening quietly. So, siguro, maraming nadi-disappoint ngayon kasi ako gusto ko talaga ngayong December, ngayong 2025 eh. Mga idol, gustong-gusto ko talaga yon. Kaya lang, dahil nga ganito yung nangyari, hindi natin sure kung mapapasa ngayong December. Yun nga, isa pa yun sa mga parang naging negative ngayong December. Pero sabi ko nga mga idol, December January puro good news na. So hindi na, kumbaga, yung mga FUD, mga negative news, may ano lang yan, may mga saglit lang din yan na nakaka-apekto sa market. Pero kung sabi nga natin na kung long time holder ka naman, wala sa'yo yan. Kumbaga, wag mo nang pansinin. Hayaan mo na lang yan. Kasi hindi mo naman gagalawin yung ano mo, i-invest mo kahit na anong mangyari, di ba? So, etong mga news na to is for short term, no? Nakaka-apekto to short term. Pero kung long term, wala to, mga idol, no? So, ito, sabi nga dito, mga idol, kahit ngayong December, may mga good news pa rin tayo. Fed start T-bills buying from this week, December 12 to nag-start, mga idol eh. Di ba? China injected 669.5 billion yuan in liquidity this week. Treasury injected $70 billion in liquidity this week. Treasury bought back 12.5 billion of its own debt this week. And somehow, the crypto market still went down. How is this not market manipulation? This is a pure manipulation market, sabi dito ni Ask Crypto. Pero syempre sabi nga, ang reason is this. No? Ine-expect nila na babagsak yung market. Kaya bumabagsak ngayon nga. Imagine your next adventure. O yan. It feels like manipulation, but it's more about timing and flow. Liquidity shows up quietly. Price reacts later once the pressure clears. No? Tapos, ito naman, meron kasing pinost etong sweep ngayon. December 12 pala, sorry. December 12. Sabi ng sweep, in September, we announced plans to add a blockchain-based ledger to our infrastructure. But what is the ledger? Ayan yung tanong dyan, mga Lodi. What is the ledger? Who is it for? And what will it achieve? It's a move that will be a game changer for cross-border payments. Naku, pag naririnig ko yan providing a shared real-time record of transaction between financial institutions and enabling instant always-on payments. No, ito na. So, sweep yung nag-post nito. So, ang tanong, anong ledger ba, mga idol, no? Anong gagamitin? So, meron sila mga, alam ko may yun sila, linear, pero hindi ko alam kung ayun yun Kung ledger ba yun o something like that So, ngayon, kung sinabi dito mga Lodi, kasi merong mga big, ang tawag dito, page, no, yung million yung follower na nag-post dati. And then binura nila. Parehas ng post tas binura. Ang reason nga nila nun, na-hack sila Pero parehas page. Anong mga page 'yon, mga Lodi? Ayun yung Bitrue
tsaka Watcher Guru, pareha sila ng pinost noong March 20. Ito, March 20. March 21 naman, si Bitro. Pareha silang pinost yan. Ano kasi to, parang between 12 midnight to eh. Kaya ganito eh, mga lods. Halos sabay ito nag-post eh. Mga idol eh. Sabi dito, parehas lang yan. Swift is working on an agreement to use XRP for cross-border payments with billions in XRP secured in escrow as a liquidity reserve. So parehas ng pinost yan. And then, ilang oras lang binura to ng Bitro at ng Watcher Guru. Parang nagalit sa kanila ata yung Swift. Ba't pinapost nyo yan? Kami mag-a-announce nyo yan, Brad. Ba't ganun kayo? Huwag kayong ganyan. Pinaalam na nga namin sa inyo. Tapos pinost nyo ba? Burahin yan. Baka mag-pump yung XRP. Di ba? Binura nila yan, mga Lodi. Pero dahil dyan, ngayon, in-announce nila to. Di ba? In-announce nila ngayon yan. So, tinanong pa nila, but what is the ledger? Di ba? Baka XRP ledger. Pero, hindi natin alam. Ako ayoko umasa dito kasi pag may mga ganito, parang alam mo yun, yung binubuo mo yung puzzle, baka mabigo ka lang kasi minsan sinasadya nila yan, tas iba naman yung sasabihin nila. Pero, natatandaan niyo yung sinabi ni Brad Garlinghouse nung interview siya, baka nga 14% ang makukuha namin sa Swift. Di ba? Hindi niya naman sasabihin yun kung hindi mangyayari yun eh. Di ba? CEO yun eh. Kumbaga, di ba? Ba't niya sasabihin na gano'n kung hindi naman pala mangyayari? Ang tinanong nga lang dun, percent eh. Ilang percent ang makukuha nyo, ganito, ganyan. So, ibig sabihin, labas na yung kung may makukuha man sila o wala. Meron na silang makukuha. Ang tanong dun kung ilang percent yung makukuha nila, di ba? So, ang makukuha daw nila is 14%. O, di, ng kabuuan nyo na, mga Lodi, napakalaki nun sa Swift. So, eto na, kumbaga, tahi-tahiin nyo na lang kung nahack nga ba yung dalawang page na to dati o pinabura sa kanila ng Swift. Di ba? So, ganun lang yan eh, mga idol eh. Eto pala yun. Nilagay ko na pala. Sabi nga dito, di ba? Brad said, XRP could capture 14% of Swift volume within 5 years. You do the math. So, ayan sinabi. No? Moreover, earlier this year, Ripple CEO Brad Swift within 5 years. So, ito na. No? Data shows about 40,000 corridors in the 2024. The corridors themselves handle around 150 trillion. Mga Lodi, 150 trillion cross-border value each year. Equal to about 1.5x global GDP. Mga Lodi, so 150 trillion. Mga Lodi. Tapos sinabi pa to ni Chris Larsen. Di ba? Laki, sorry. Baka nasilaw kayo. Ito na lang. Ripple can easily be used alongside Swift. Global messaging services or in combo with ACH same day payment. So, sinabi na to ni Chris Larsen, mga Lodi. Tapos, sinabi pa to nung dalawa. Tapos, nag-post. Ngayon lang to, December 12, yung Swift. So, sa tingin nyo, ano yung gagamitin nila? Di ba? Ayan kasi sabi dito, Linya will be used by the Swift, not XRP. So, ayun nga yung sinabi dito, mga alam ko, Linya nga yung sinabi nila nun. Pero, ang tanong doon, mga idol, bakit pa tayo tatanungin ng Swift na what is the ledger? Kung ano yung gagamitin nilang ledger. Kung alam na pala nila na linya, di ba? Ba't pa nila tinanong? According to Katz, Joel Katz siguro to, Swift TPS exceeds the XRP ledger's capacity. According to Swift, they will be using Ethereum Linya, L2 Linya. Your conspiracy is entangled and soon. So, ayan. Sabi ko sa inyo eh. Maraming kasing maraming nag-expect, no? Pero, tignan natin yan, mga idol, no? Ayan. Kasi, syempre, yung mga nagpo-post nito, yung mga galit sa XRP. Pero, syempre, malay nyo, PAX din yung sinasabi nila. Okay lang naman yun. Swift said they're not using XRP. So someone else post saying it's not XRP ledger. Both of those were redacted and notices followed that their accounts were hacked. Ayun nga, they were hacked. Sad attempt to generate a pump. So ayan ha, mga Lodi ha. Titignan natin to. Ako, mga idol, siyempre yung mga siyempre sila, gagalit kasi sa XRP. So siyempre, sasabihin nila yon. Pero, ang point ko doon, bakit pa tatanungin kung alam naman nila na linya yung gagamitin?
Tsaka bakit naman nagsalita si Brad Garlinghouse na makaka-capture nila yung 14% ng ano, mas marunong pa sila sa mga CEO. So ayan, ganun lang. So okay lang yan kung hindi gamitin, no problem mga idol. Ang problema diyan unang-una magiging bank na din yung Ripple, di ba? Magiging bank na rin sila, yung good news na inano natin kagabi. So it doesn't matter mga idol, no? Pero kung yung sa issue ng SWIFT tsaka Ripple tsaka XRP, kung gagamitin man sila, ang thoughts ko diyan, malabong hindi nila gamitin yung Ripple, yung XRP at Ripple. Mga lods, malabo 'yun. Pero syempre, yung iba sinasabi na may gagamitin na, ganito na yung ano, di 'yun. Wala pa naman silang pag nangyayari na 'yan, pwede. 'Di ba? Pwede niyo sabihin na mali ako. Di sasabihin, tatanggapin ko, sorry, mali ako. Ganun lang 'yun eh. 'Di ba? So ayun na mga lods, no. Ano bang desisyon nyo ngayon? Ano bang pinaghahandaan nyo ngayon? Pagbagsak o pagangat? Ganun lang yan mga Lodi. Meron ba kayong strategy, mga idol, na mangyayari dahil sa mga balitang ito, no? Sa Japan, na-delay yung ating regulatory something, no? Anong gagawin nyo? Share nyo naman para pag binasa natin mamaya, magkaroon ng idea yung ating ibang audience, mga Lods, no? So ayun yung ating news ngayong umaga. Actually hapon na pala, sorry. So ayun yung news natin mga idol, no? Magkikita-kits tayo mamayang gabi, alam nyo naman yan, love na love ko kayo lahat, no? Huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, at syempre mag-subscribe kayo kay Clovis dahil nalalapit na ang kanyang parapol ng Noche Buena package. Noche Buena package, no? So mag-subscribe kayo, dyan yung link sa baba. Check nyo yung mga link dyan sa description, mga Lodi. Pag pinindot nyo, pag chinek nyo yung mga nasa description natin, marami kayong makukuha dyan, mga Lods, no? Kita-kits tayo. Maraming salamat. At What's up? Also, buy the Feastables. It's in Philippines, yeah. Feastables kay chocolate ni Mr. Beast. Yes. You better buy it because it is good. Sige na. Bye-bye.